Kahapon po pinag-usapan natin na kung papaano ang isang miyembro na nililid ng Diyos na lumipat ng simbahan ay magpapaalam sa simbahan. Ngayon naman po pag-usapan natin yung biblical principles, no, for respecting members who live. Yung tayo mismo na maiiwanan. Paano natin re-respetohin yung mga miyembrong aalis. No? Number 1 po, listen before you react. Mahalaga po yun. No? Many people live quietly because they feel unheard. No? Minsan may umaalis talaga pero ang reason lang pala hindi sila naririnig o hindi sila nabibigyan ng value. Sabi po sa James 1:9, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. No po. So listen before we react. Bakit sila aalis, no? Instead of accusing, akusahan natin sila. Minsan ganyan yung ibang church, no? Ibang miyembro, pag nagpapaalam, inaakusahan agad sila kung ano-ano na sinasabi dun sa mga nagpapaalam. Ano po? The best thing we have to do, mga minamahal ko kapatid, of course, is we have to respect. No? We have to listen. No? Kaysa akusahan natin, no? And pangalawa po, i-avoid natin yung instead of pressuring them, instead na i-chismis sila, no? Imbis na magdepensa agad tayo na wala naman kaming kasalanan sa iyo, wala naman kaming ginagawa, no? Why don't we try, mga kapatid, pag may nagpapaalam, no? So pwede natin sabihin, can you share what led you to this decision? Ano ba yung naging dahilan mo bakit ito yung decision mo? Or how can we pray for you? No, kasi paalis na eh. Kung nagpapaalam, paano kami mananalangin para sa iyo? Or thank you for being honest with us pag nag-open siya. Lagi natin tandaan, listen before you react. A listening heart reflects the heart of Christ, mga minamahal kong kapatid. Ano po? So makinig po tayo. So sa kanilang mga sasabihin muna. So number 2, honor their journey. Ano po? Yung kanilang journey kung saan papunta, galangin po natin, no? Even if they live honor, ano po, even if they live, no, honor the good things, no, God did while they were part of the church. Kung ano po yung ginawa ng Diyos sa kanila, ano yung ginawa nila para sa church, no? Kahit umalis na po sila, mga minamahal ko kapatid, galangin natin, no? Sa Philippians 1:3 po, sabi doon, I thank God, ni Apostle Paul, sabi niya, I thank my God every time I remember you, no? Na talagang may alaala pa rin naman na iwan. Hindi naman siguro lahat ng mga nagpapaalam na umaalis sa simbahan pangit ang mga ginawa. So, ano man po ito, pangit o maganda, magpasalamat po tayo, mga minamahal. Galangin natin yung journey nila. Ano po? So, pwede mong sabihin, we are thankful for your time with us, no? You have been a blessing to us, no? O kaya, we appreciate your service and friendship. No, mahalaga din pong i-appreciate talaga yun. No, i-respect po natin yung mga aalis, buksan ng pintuan para sa future reconciliation in peace, no? Paring umalis sila, pwede naman silang bumalik, kapatiran naman yan. It's up to them, mga minamahal, but mahalaga, nakita nila na ginagalang natin sila. Number 3, avoid yung public shame or indirect attack. Karamihan, pag may umaalis, minsan iba, kaya pag nagpapaalam, andyan na yung ichinichismis, ipinapayana, no? Ano po? Never use the pulpit o kaya yung group chat or conversation to attack people who live. Ang daming, hindi ko alam mga kapatid, ang dami kong nakita mga Kristiyano pag may nagpapaalam, pero hindi naman ho lahat ng simbahan ganito, pinagtutulungan yung umaalis. O andyan yung sa social media, inaaway, andyan yung, may nakita nga ako, naghahamon na ng itakan eh. No, naghahamon na ng patayan. Nandyan yung talaga sa social media pinagtutulungan. Ano po? Avoid po natin public shame. Kasi mga kapatid, magkakapatid naman po tayo. Kung talagang gusto nilang umalis, edi galangin po natin. Katulad nga po ng una natin na pag-aralan. No? Kaya nga po sabi sa Ephesians 4:29, do not let unwholesome talk come out from your mouth, but only what is helpful, building others up. No, kung palagay niyo po ba, aalis siya na masama na gusto talaga nila? Baka hindi naman nila gusto. No? Hindi naman nila gustong umalis o baka lang talagang nasaktan o talagang walang ginagawa ang church para maayos sila, makapanumbalik sila. No, i-avoid po natin yung preaching against them indirectly, especially sa pastor. Ano po? Yung pagle-label sa kanila ng rebellious. Ang dali natin humusga, rebelde to, baka hindi naman rebelde. Baka may problema naman tayo sa organisasyon, sa simbahan, sa leadership, sa pastoral. Baka tayo yung may problema, tapos nagle-label tayo ng rebelde. Baka hindi lang kinaya
yung ating attitude o yung ating pamamahala sa loob ng simbahan na hindi naman sila nag-go-grow na, mga kapatid. No? Iwasan natin yung spreading assumption. Nagkakalat tayo ng kwento tapos di naman natin alam yung totoo ba't umalis talaga sila. No? And iwasan din natin na turuan ang miyembro na tumalikod sila, ang mga miyembro doon sa mga umaalis. No? Hindi po maganda yun. You know? A mature church is protect dignity, mga minamahal kong kapatid. So number 4 po, mga minamahal, distinguish between rebellion and transition. Hindi po lahat ng umaalis iiwan ng Diyos. Hindi po, yung iba naghahanap lang sila ng lugar kung saan sila lalago, kung saan sila gagamitin. Baka mamaya hindi nila nararamdaman na palago sila, ang nararamdaman nila pabagsak sila. Remember Acts chapter 15, si Barnabas at si Paul naghiwalay. Bakit? For ministry purposes. Posible rin naman ito. Kahit magpaalam, baka mamaya ministry purposes yung gusto. Ano po? And believers move between churches and ministry assignment. Nangyayari po talaga yan. Hindi po natin alam yung plano ng Diyos. Maaring dadalhin sila ng Diyos sa ibang lugar para gamitin. Posible po natanggalin sa ating simbahan at gamitin sa ibang lugar. No? Always remember, God sometimes redirect people. Ang Diyos po ang nagpaplano kung saan nilalagay ang tao. No? Kaya nga, mga kapatid, merong umaalis sa simbahan na mali. Pwede sabihin umalis sa simbahan dahil may maling ginawa. But others live peacefully and prayerfully. Yung iba naman, umaalis naman sila ng payapa. O kaya pinapanalangin pa nga ang simbahan, pinapanalangin pa tayo na iniiwanan. Okay? Leaders need discernment, no? Pag may aalis po, huwag tayong magpapadala sa emosyon. Hindi po kailangan ng mga taong umaalis sa church ng yung emotional reaction. Kailangan po discernment. Maramdaman din natin yung kanilang mga damdamin kung bakit sila umaalis. So number 5, bless them instead of controlling them. Lagi nyo tandaan, healthy leadership releases people into God's hand. Ano? Hindi po talaga natin pwedeng kontrolin. Pag hindi na po talaga mapigil at talaga yun na yung talagang plano nila, i-bless na po, pagpalain na po sila. In a way, ligtas naman sila. In a way, basta wag lang silang pupunta sa hindi sa gawain ng Panginoon. O kaya wag babalik sa dating pananampalataya. Pero kung sa pares na Kristiyanong pananampalataya, no, makakabuti po sa kanila yon. No? Pwede po natin silang ipag-pray, protection over them, rather than to control them. Magkaroon sila ng spiritual growth, wisdom, continue faithfulness to Christ. Napakasaya po nun. No? Always remember, paalis na nga, kinokontrol mo pa. Baka mamaya kaya umaalis, sobra kang mag-control ng tao bilang pastor o bilang leaders. Always remember, control pushes people away. But love leaves room for God to work, mga minamahal kong kapatid. Number 6, examine the church with humility. Ano po? Sometimes departure reveal areas needing healing and improvement. Isipin po natin bakit kaya may umalis na miyembro. Kung ang reason po ay nasabi ng aalis, maganda pong maunawaan na yung reason ay hindi na maulit muli. Kaya maituwid na yung mali, mga minamahal. No? Baka mamaya hindi naman tayo nakakapag-alaga ng maayos. May unresolved conflict. Wala lang tayo. Kala natin normal lang, okay lang. Pero hindi pala. No? Mamaya hindi naman talaga natin naaalagaan sila kaya aalis sila ng simbahan, no? Kaya nga ang mahalaga mag-build tayo ng disciples. Ano po mga minamahal? Hindi po lahat ng not every complaint is correct. Totoo po 'yan. But wise leader reflects honestly mga minamahal kong kapatid. No? Kahit po yung maaring mali yung kanilang complaint, pero mag-respond tayo ng may katapatan. Kaya nga sabi sa 139:23, search me God and know my heart. Ano po? So, may practical ways po to respect departing members. Yung mga membrong aalis, meron pong practical ways kung paano sila re-respetohin. Para sa pastor at leaders po ito. No? Kailangan po kung aalis talaga sila, kausapin nyo sila privately and peacefully. No, paalis na, walang away, walang gulo, walang sigawan, walang sumbatan. No, meet them privately, no, coffee shop, no, tapos doon isang masarap na panalangin ang gagawin kung talagang hindi na mapigil. Ano po? Thank them sincerely. Naniniwala ako kung aalis ng church may ginawa ring maganda sa simbahan niya. Huwag natin tignan yung pangit, tignan natin yung mabuting bagay na kanilang ginawa. Ano po? Pray for them before they go. Mahalaga po yun.
I-bless natin sila, panalangin natin sila. Yung emotional manipulation, wag po natin gagawin yun. Ano po, wag natin silang i-manipulate. May utang na loob ka sa akin, may naitulong ako sa iyo. Hindi po maganda yun. Keep communication open. Yun po, isa sa maganda. No? Hindi naman po ako umalis, hindi na kapatid. Kapatiran pa rin. No? And live with blessings, not bitterness, mga minamahal. Sa mga miyembro naman po, ay masabi ko, huwag nyo i-chismis yung aalis. Manatili kayo na mabait at i-welcome pa rin nyo sila. No? Avoid choosing side. No? Huwag tayong mamimili. Huwag tayong, yung avoiding choosing side is, huwag tayong maging one-sided. No? Na dapat, kung merong dalawa na may argumento at alis yung isa, huwag tayong one-sided, no? Parehas silang mahal natin. So, parehas natin silang gagalangin, na continue to loving them as brothers and sisters. Ano po, mga minamahal kong kapatid, no? So, balansehin po natin. Respecting someone, living does not mean agreeing with every decision. Hindi naman po dahil pag-aalis sila, gusto natin yung decision nila. Hindi naman po. Ano po? And ignoring sin if serious biblical issues exist. Ano po? Abandoning accountability po, mga minamahal kong kapatid, no? And but even correction po, so yung agreeing with every decision. Hallelujah. Hindi naman po ibig sabihin na ganun tayo, no? Ganun yung pagrespeto sa kanila, hindi ibig sabihin tama sila. We respect them because they were human being. They were brothers and sisters. Saka hindi po ibig sabihin na yung pagrespeto po sa tao at sa naaalis, hindi ibig sabihin ini-ignore natin yung ginawa nilang sin kung serious biblical issues exist po. Kung may mali, itutuwid po talaga. Now, pwede naman po siguro, hindi naman po siguro masama kasi kung may mali talaga at sila pa rin yung aalis, ang hirap po i-deal kasi pag may mga ganyan na sila na yung mali, sila pa yung matapang, meron po talagang ganyan. Ano po, sila pa yung magsasabi ng kung ano-ano. But still, mag-respond tayo na may paggalang, may pagrespeto sa kanila. So, final encouragement po, mga minamahal. So, ang simbahan po ay hindi nag-ooperate sa pamamagitan ng takot or para mawala yung mga tao. The church belong to Jesus Christ, not human leaders. Hindi po atin ang simbahan, no? Kapatid. Hindi po tayo ang may-ari nito. Kaya nga po yung healthy churches, dinidisciple ang mga miyembro, minamahal ang miyembro, nire-release ang miyembro kung kailangan. Trust God with people, mga minamahal kong kapatid. When people live respectfully and treated respectfully, pinapakita po nito tayo ay Christ-likeness, merong karakter na katulad ng kay Kristo. Muli po, ito si Pastor Al ng Shepherd Staff. Kung may napulot po tayo na sa mga paalalang ito, share po natin, mga kapatid. At para maabot din yung iba, matuto rin yung iba, may understanding kahit papano yung iba na yung response sa mga umaalis. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all po.